What's up mga sir? For today's adventure samahan niyo ako pabalik sa isa sa paborito kong lugar, ang aking hometown sa Morong, Bataan. Tara at samahan niyo ako na balikan ang mga trip na ginawa natin this past summer break, kung saan perfect time para mag-relax, mag-unwind at mag-enjoy kasama ang pamilya at ang mga tropa. Sa adventure na to, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng mga beach, masarap na pagkain at simpleng buhay probinsya na talagang nakaka-refresh. Kaya kung gusto nyo makaranas ng chill vibes, road trip at summer memories, make sure na samahan nyo ako hanggang sa dulo. So ano pa bang hinihintay natin? Tara, simulan na natin ang adventure na to. What's up mga sir? So, it's April 14. Tayo ay uuwi ngayon sa Bataan para magbakasyon dahil pahinga natin sa trabaho for 1.5 month. Summer break ngayon. Tayo ay hihinga at uuwi sa amin sa Bataan. Pero at this time, it's way too different ang ating magiging trip. So, dahil pagod pa tayo ng konti sa ginawa nating 5 days adventure sa Cordillera trip noong Holy Week. And sobrang init din ng panahon. Tinatamad tayong bumiyahe sa araw. Ngayon naman tayo babiyahe ng gabi. So from Parañaque City, dadaan tayo saglit ng Pasay para may kunin dun sa aking kapatid. And then, diretso tayo ng Bataan. So, time check, it's 10 PM. Simulan natin ang banayad, maingat, at masayang gaspulan. Let's go! Bye much! Woo! From city lights to province vibe ang ating atake ngayon. Pero syempre dadaan muna tayo dito sa Pasay. Kaya ate, may kukunin lang tayo padala para kay airpot. Sa totoo lang, tinatamad pa talaga akong bumiyahe. Gawa ng biyahe natin sa Cordillera region. Pero mas nakakatamad din ngayon dito pag summer break. Wala tayong pinagkakabalahan. So mas magandang maging abala doon sa probinsya. Kukunin lang natin yung padala tapos diretso na tayo ng Bataan. Iba rin talaga pag gabi. Wala masyadong traffic, puro lang truck. Anyway, andito tayo sa mahal nating Pasay. Parañaque, Pasay, diretso Bataan. Ay, walang gana. Kaya ano na ako, bye-bye. Kaya monumento. Dito tayo. Mahigit 90 kilometers ang ating babagtasin ang parte ng MacArthur Highway. Ayan, dito magsisimula, diretso hanggang Pampanga. At kahit 11 na ng gabi, traffic pa rin dito. Talaga namang pag uuwi ka o panorte ka, nasa MacArthur ang tunay na laban. Traffic, lubak. Saka minsan checkpoint sa mga nakatambucho. After ang mga ilang oras, o halos isang oras, yan, perks na ang gabi bumabiyahe, wala masyadong traffic. Andito na tayo sa Pampanga. Ayan, dahil hindi ko siya kasama ngayon sa pagmumotor, kausap ko siya sa pagdadrive. Pakita ka naman. Ganda ng kisame. Tamang pacing lang tayo. Kaya lang naman talaga mabilis yung biyahe pag ganito oras. Walang traffic, wala ka masyadong minto.
nagustuhan mo, wala kang makikita solid na view, madilim. And second is, halos sarado yung mga establishment ito. Okay, time check. So, umuwi. Everything is going on our way. Sana hanggang makauwi. Tama ang desisyon siguro nating bumiyahe ng ganitong oras gabi. Kasi pag nasa bahay lang tayo sa Manila, panigurado, magpupuyat din tayo hanggang 3. Naglalaro or pwede rin umiinom. Biyahe na lang natin. Woo! Tuloy ang Gaspulan, Pabataan. Vitamin break, hotdog sandwich break, tapos Swedish break. What's up mga sir? Ayan, kajaming ang Eraserheads from Dinalupian, Bataan. Tayo ay tuloy ang Gaspulan, Pamarong. Woo! At welcome mga sir dito sa Subic Bay Freeport or SBMA. Ayan, kung saan pag sinabi nilang stop, you stop, madapaka. First stop, first to go dito. Ganun lang naman ang galawan. At pag sinabing stop, mag-stop ka. Kasi kung hindi, may mga nakatagong mata dito, kala nyo. Ito yata yung isa sa mga Freeport zone or lugar dito sa Pinas na talagang very strict as of now or until now. Even if nung bata pa ako, nakaguess na ako na talaga. Very strict sila sa traffic rules. And one of the good thing pag pumasok ka dito, talagang wala kang masyadong makikitang mga violators. Sobrang nostalgic. Childhood days, high school days, Harbor Point. Marami na rin na bago. Alam mo talaga, hindi niya nakikita eh. Alam mo ngayon lang umuwi, no? Pasok! Napilpik! At maligaya ang pagdating. It's nice to be back. Touchdown, Morong, Bataan. Isang payapang gabi ang ating padating. Time check. It's 2 o'clock. Yan yung tamang oras. Ayos din. Wala masyadong kahirap-hirap. Hindi nakakapagod. Tamang pacing lang. Alalay, rolling. Pagbukas, bera. Pag may kasabay, alalay. At ganun-ganun lang, makalipas ang halos 3 oras. Yeah. Dito na tayo. Touchdown. Pero sa pag-uwi natin ngayon, kasama natin si Airpat. Pero mukha itong marami-rami tayong aayusin bukas o lilinisin dito sa bahay. Siyempre senior na yan eh, hindi na pwedeng siyang mag-asikaso lahat. Ayusin natin to lahat bukas. So ngayon, oras na ng pagpapahinga. Yo, what's up mga sir? So, oras na ng pagpapahinga natin. Tamang-tama yung ating dating. Dahil ito rin yung oras usually ng tulog natin sa Manila. 2:33 dahil bakasyon nga. So yun, salamat sa pagsama sa maiksing biyahe. Pauwi dito sa amin.
And samahan niyo ulit ako sa mga gagawin pa nating trip sa pagstay natin for halos 3 weeks dito sa amin sa Bataan. Irresponsible sa pag-espol. Ciao! Sa unang araw ng bakasyon natin sa Bataan, nasikaso muna natin lahat ng kailangang ayusin sa bahay. At enjoy ang napaka-peaceful na gabi sa harap na may kasamang malamig na beer. Yo! What's up mga sir? Second day ng ating vacation dito sa Bataan. So nawala ng power supply yung bayan namin ngayong araw. Bigay ng abiso hanggang hapon. Naisipan namin magmalamig. Iilog kami ngayon. Maghapon tayo doon, enjoy lang natin. Magwa 1 week nature tayo. Let's go! Tatalon, pare? Oo, tatalon pa yan. Malalim to, hindi naman nalalakaran. Lipo siya rin. Kaya mo, Chef. Apuntas lang. Uli ba lang? Ay, asarap. Yo mga sir, pagtaba muna. Konting papawis tayo ngayong umaga. Let's go! Sa bahay. Almadong takbo, almadong lugar. Tapos sobrang sariwa ng hangin. Woohoo! Yo! What's up mga sir? So wala tayong magawa sa bahay. Naboboard na yata tayo dito sa ating bakasyon dito sa Bataan. Pero anyway, board days is blessing too. Wala kang iniisip kaya ka nga naboboard eh. So naisip kong mag-stroll sa mga tahimik na lugar dito sa amin. Ayan, solid tambay ano. Sariwang hangin, malinis na motor. Ayos, solve.
Dahil sa wala na kami magawa nitong bakasyon na to, nagkayaan kami bigla ng tropa na tumambay at pumutrip sa Subic. What's up mga sir? So nagkayaan ng mga tropa na mag-Subic. So magtatambay tayo ngayon doon. So siguro mga 30 minutes drive yun simula dito sa bayan namin. Let's go! Yo! What's up mga sir? Panibagong tripping sa naman ang tropa. At ilang araw na tayo dito sa Bataan na actually almost 1 week na rin. Napakaraming ganap ang naganap. At ngayon iba naman ang trip. Tamang ano lang, short stroll papunta sa Subic para tumambay, pumutrip. Walang katapusang tambay. Tingnan mo naman kung gaano kaganda dito sa amin. Solid yung daan, solid yung sunset. Kahit saan ka pumesto, bukid, open area or dagat, ilog, solid. Kompleto yan dito. One with nature! Woohoo! By the sea. Solid yung spot. Tingnan mo naman. Ayos mga sir. Solid. Tambay-tambay muna. Tapos food trip. Solid. Napakaganda ng lugar. Tingnan nyo yung mga sir. Halos kami lang yun nandito. Short stroll, tamang masid, food trip at kwentuhan. Isa lang yan sa mga cravings namin magtropa sa mga oras na to. Hindi yan pwedeng sumayan. Yun o, FT. Amandate. Nakatikas yung drinks. Yun. Yo mga sir. So patapos na rin ang trip na to. Short trip, tambay, food trip, tapos stroll pa uwi sa amin. Yung tambay bago tapusin ang araw na to. Woo! Solid. Woo! Solid! Uwi na. Ganito dapat ang pagpamabagal ng oras para ma-enjoy mo rin. Short stroll, mabagal lang, almado lang, food trip lang, happy lang. Woohoo! POV, hapon dito sa probinsya. Hindi na masyado mainit, so oras na para tumambay at mag-chill. Tamang stroll lang. Safety, naka-helmet. Woo! Literal! Throttle therapy! After few weeks of stay, meron na sa ating nakamiss. Kaya naisip na din itong umuwi para enjoy ang bakasyon dito sa amin. May umuwi. Docs! Straight from the ship, diretso uwi dito. May kasama na akong tumambay pag-apol.
Nakakakbe. Hindi, wala. Wala desisyon. What's up mga sir? So dahil may kasama na tayo ngayon tumambay, pupunta tayo ng dagat. Hindi na tayo sad boy ngayon. Doon tayo magme-merienda, magbababad ng konti. Malapit lang yun dito sa amin, wala pang 5 minutes drive actually. Tara! Ops! Bahay ng tropa! Yo! So tagal-tagal natin dito. 3 weeks na ata tayo halos. Nangitim na tayo at lahat-lahat. Ngayon lang ulit ako nakatambay sa dagat. Nakakatamad din kasi tumambay pag mag-isa ka. Eh may kasama ako ngayon. Siyempre, ang paborito niyang libangan, kumain. Tsaka meron kaming dalang banh mi. Ayan. Vietnamese sandwich. Ang Subway ng Morong. Tapos buko juice. Ayos. Panalong panalo. Panalo na naman ang hapon natin. Yes, sir! Solid. Solid! Medyo marami yung tao ngayon kasi long weekend eh. Long weekend nila. Yabang. Sarap na yung bakasyon. Uuwi ka din. 2 weeks pa. Matatapos din ang maliligayang araw mo. Okay. Alright. Sarap. Low tide ngayon, tamang-tama magbabad. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Ay, ang sarap magbakasyon. Woo! What's up mga sir? Sobrang random ng trip ng tropa ngayon. Nag-house to house isang tropa namin. Para matuloy itong lakad na to. Ayok. Magpo-calls kami ngayon papuntang Bagak, Bataan. First time ko lang din pupunta doon actually. At magpo-motor tayo siguro ng mga 30 minutes to 1 hour. Kapag yung araw, ayok. Aha. What's up mga sir? So maglalakad tayo ng medyo mahaba-haba. Dito na namin iniwan yung motor kasi medyo secure naman kahit pa paano. Hindi halatang naganda siya ng payong. Literal. Nature trip. Tingnan mo naman yung papasukin natin, hayop. Kumapin spot. Parang pupuntang Encantadia. Woohoo! Solid.
Wow! Ayop. Ini-imagine ko mamaya. Ito, pababa pa to. Paano mamaya pabalik kami? Tingnan mo naman yung dadaanan namin. Ayop. Yan, kasi sarap pumiga sa bahay. Gusto yung gumala. Ayan tuloy. Solid, no? Itong kasama ko, hindi ko alam kung magsisisi o matutuwa. Ayop. Ay. Bakit sandito? Kanan, kaliwa? Ah, sige. Ayop, pag na-wrong turn ka eh. Apat eh. Ay nga, pare pupunta doon na yun. Matapos ang scam na 20 to 30 minutes na trek, ito yung bubukad sa'yo. Sobrang taas na falls. Tapos kita mo yung bundok ko. Ah! Solid! Literal, one with nature. So hindi na tayo tatambay dyan kasi higit 3 poste yung taas ng falls na yan. So doon tayo magbababad. Ah, dito. Sobrang solid. Tapos ganito lang yung tititingin mo sa taas. What's up mga sir? So nakauwi na tayo from trip natin kanina. Nakapag-dinner na rin, nakapag-ayos at nakapag-freshen up. So may panibago tayong gagawin ngayong gabi. Pupunta tayo dun sa isang magandang tambayan din dito sa amin. Pag mga night time dito sa BTPI or Bataan Technological Park. Dito na kami. Open area, solid. Ang PRPC o mas kilalang BTPI ay may malaking kontribusyon sa bayan ng Morong Bataan. Bukod dyan, nagsilbi rin tong refugee center para sa mga Vietnamese noong panahon ng Vietnam War. Grabe, no? Can you just imagine?
34 nakatao yung sa akin nito. Hindi nga lang eh. 34 men, 20 women, and 11 children. The time ng Vietnam War, ito yung ginamit nila para makatakas sa Vietnam. At dito sila napadpad sa bayan ng Morong, Bataan. Stage mother of her daughter. What's up mga sir? Today is May 6, Wednesday. Panandali ang babalik tayo ng Manila. Overnight lang to kasi mag-report tayo sa work bukas. Pagkatapos natin mag-report sa work bukas, diretso balik tayo dito sa Bataan para mag-spend pa ng 1.5 week na bakasyon. Let's go! Nag-stay ng halos 3 days sa Manila para mag-report saglit sa trabaho. And after nun, wala na tayong pinalampas na oras. Sinulit na natin at bumalik agad tayo sa Bataan. We're back! Welcome! Morong, Bataan! Woo! Tuloy ang bakasyon! Uuwi no Wednesday. Andito na ulit ngayong Friday! Pagbalik natin sa Bataan, agad tayong sinalubong kinabukasan ng ganap ng mga tropa. At ang plano, bumalik sa falls na una naming binisita, ng mas maaga at mas madami. Wapin. What's up mga sir? It's Sunday. So pagbalik natin sa Bataan, after 1 week, babalik ulit tayo dun sa falls na pinuntahan namin last time. Nabitin kami. So ngayon, mas mahaba yung oras. Kompleto na mga tropa. Nag-iisang babangking na kanin ang angkas. Simulan na. Kalmado lang. Mabagal lang. Banayad na takbo lang. Tamang masid lang sa baligid. Solid. Kasama mga tropa. All grins ang aming makikita. Haha! Woo! Tamang sounds papunta sa kawalan. Woo! What's up mga sir? So nandito na kami sa may favorite spot namin dito sa falls, sa Limutan Falls. So mas maaga yung pagdating namin compared dun sa last time na punta. So definitely mas may enjoy namin yan. Woo! Tamang masid.
So on the way, pabauwi sa amin sa kanya-kanyang bahay. Bago mag-iwalay, napag-decidean noong dalawa namin tropa na mag-merienda doon sa kanilang hidden spot. So hindi tayo familiar doon, hindi pa tayo nakapunta doon ever since. Pero, testingin natin kung solid din tumambay doon. Sobrang worth it nung sikretong spot ng mga tropa na tinuro sa amin. So, may bago tayong na-discover na pwedeng tambayan dito sa amin sa Bataan. At from this spot, matatanong mo rin yung Bataan Nuclear Power Plant sa spot na yun. Solid. After few days of stay, isinulit natin ang lifestyle na stress-free at walang iniisip. Gigising, mag-aayos, kakain, basketball sa hapon, tapos walang kasawaang kwentuhan sa pagsapit ng gabi. Paulit-ulit pero di nakakasawa. What's up mga sir? May 17, Sunday. Boss, ingat. Bukas, pauwi na tayo ng Manila. So, susulitin natin ngayon ng konti. Medyo didiin tayo ng tambay. Pupunta tayo dun sa last time na pinuntahan namin sa may boundary ng Bayan ng Morong at Bagak, Bataan. Doon kami magme-merienda, konting chill. Let's go! Let's go! Solid, tambay din sila. Sobrang ganda! Ito na naman ang mga trentahin na nahilig sa mga bundok-bundok. Ayos. Nature scatter. Swerte daw dito eh. After ng napakaraming ganap sa vacation na to, kailangan muna nating lumuwas uli para mag-report sa trabaho ng ilang araw. Syempre, balik muna sa realidad. Panandali ang nag-back to work mode. Pero after ng ilang araw na pagtatrabaho, napag-isipan ulit natin na umuwi para sulitin pa ang natitirang araw ng bakasyon bago tuluyang bumalik ulit totally sa trabaho. Yo! Hindi nakatiis, nagkayayaan ulit na umuwi ng Bataan ng tropa.
Meron pa tayong 1 week uli na bakasyon after ng reporting natin last week. Pigaan uli to ng 4 or mga 4 to 5 hours na biyahe siguro. Woo! Let's go! Woo-hoo-hoo! Yo! So kauwi lang natin pero nagkayaan agad yung mga tropa. Birthday na isang tropa natin, si Aaron. So meron konting salo-salo. Konting chill time dito sa tabi ng dagat. Susunod lang tayo, habol lang tayo sa ganap nila. Hahay! Napakainit pa. Iba talaga yung mga trip ng mga tropa eh. Mahilig sa mga tagong lugar. Ayun, nahanapin pa natin sila pero feeling ko andun pa sila sa may dulo. Mga hayop na to. Medyo mahaba lakaran yan. Maigsi lang tingnan pero malayo pa yan actually. Whew. Pero solid din dun sa spot na yun talaga. Maraming masisilungan. Dulong-dulo na to actually, kaya medyo tahimik na. It's not the usual dun sa may Kabayanan malapit sa amin. Hayop. 3:30 ng hapon. Habang papalapit ang huling mga araw ng ating bakasyon, mas lalo pa natin itong sinulit. Simpleng short stroll, food trip kung saan saan, walang sawang tawanan at kwentuhan na parang ayaw nang matapos. FT sa tahimik. Hirap bukas. May challenge sa pagbukas. Solid! Hindi bubuksan eh. Sa huling gabi ng bakasyon, sinigurado naming magiging sulit ang bawat natitirang oras. Nagkaroon ng kwentuhan na may konting shot, May mga tawanan, bahay na pogi. at walang sawang kamustahan na parang walang gustong matapos ang gabi. Ganito talaga siguro kapag matagal na hindi nakikita-kita. Kapag nagsama-sama na ulit, parang walang nagbago. Tuloy lang ang mga kwento, biruan, at ang mga happy memories na parang kahapon lang ang huli naming pagkikita. At kinabukasan, bago tuluyang lumuwas, sinigurado na sulit pa din ang araw. Kwentuhan, konting tambay at merienda bago sumabak sa biyahe paluwas. Last sunset of this month ng May. Back to basic na tayo bukas. Starting June, balik trabaho. Tapos na, literal lang masasayang araw. Salamat ulit sa pagsama. This is Moto Gene. Be responsible sa pag-aspol. Ciao! Nakakatuwang isipin na ang 1.5 month ay parang isang iglap lang. Kahapon lang, puno ng plano ang isip natin. Ngayon, ang natitira na lang ay ang mga pictures, video, at ang mga alaalang paulit-ulit nating babalikan. Sa totoo lang, hindi lang dahil sa ganda ng dagat at tanawin ang babalik-balikan ko sa lugar na to. Higit sa lahat, dahil dito namin muling nabuo ang mga sandaling matagal naming inintay. Mga tawanan, kwentuhan,
kwentuhan at simpleng pagsasama na nagpapaalala na minsan ang pinakamagandang bakasyon ay hindi tungkol sa lugar, kundi sa mga taong kasama mo. Siguro, yun ang tunay na halaga ng bakasyon. Hindi lang ito tungkol sa paglayo sa trabaho o sa pagpunta sa magagandang lugar. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mga taong nagbigay sa atin ng pakiramdam na parang tahanan. So paano? Hanggang sa susunod na summer, hanggang sa susunod na ride, at hanggang sa susunod na kwentuhan. At kung umabot ka hanggang sa part na to, maraming salamat sa pagsama sa aking summer break adventure. This is Moto Gene, reminding you to cherish every moment. Be responsible sa pag-aspol. Ciao!